Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan, para sa mga batang nakikinig. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat, aking mga listeners. Ngayon, ibabahagi ko na naman po ang isang kwento na nagmula kay C.Y. Soldic, ang pinamagatang Matmagandi, ang unang albularyo ng Kipon. Mula sa Limasawa ay muling binabagtas ng balsa ng Sultang Karandang ang kahabaan at kalawakan ng dagat. Ito'y upang hanapin ang isla o kaya na may lugar na maaaring pagdaungan at pamuhayan ng kanyang buong balangay. Ilang araw din silang nagpalutang-lutang sa dagat. Nang sa wakas ay narating na nila ang bahagi ng malaking isla o pulo na kalaunan ay tinawag nilang Kipot, na ngayon ay kilala sa tawag na Luzon. Matatagpuan ito sa kanluran ng Limasawa. Naging matiwasay ang kanilang pagsisimula sa naturang lugar. Sagana sa yamang kalikasan at mapagkumbaba ang mga tao, maging sa kapwa man nito o sa pinuno na si Karandang. Ngunit kaakibat ng pagtuklas ng naturang isla ay ang pagtuklas din sa kakayahan ng bawat isa. Tila sinagad ng mga tao ang inihandog ng inang kalikasan, mapayaman man ito o karunungan. Bukod sa mga halimaw na araw-araw nilang sinasagupa, ay nariyan din ang ilang kasapi ng balangay na tila nawiwili sa paggamit ng karunungang itim. At isa na doon si Gatula, ang matandang babae na uhaw sa kapangyarihan. Habang abala ang buong balangay sa paghahanda para sa muling pagsugod ng mga halimaw, ay maagap namang sinamantala ni Gatula ang paghahasik ng lagim. At kasalukuyang nagsasagawa na naman ito ng isang orasyon para gapiin ang sultan na si Karandang. Yaman din lang na hindi ako ang magiging bai-alabi. Sa Tagalog ay Reyna. Sisiguraduhin ko na ako ang siyang mamumuno gamit ang aking kakayahan. Wika ni Gatula habang inaaral ang tipan ng karunungan. Kahit suyurin man ng mga kawal, ang buong lugar ay hindi nila mahanap ang lugar ni Gatula. Dahil ani nila, saan sa napakalaking lugar hahanapin ang naturang matandang babaeng yun? Sa kabilang dako, ihanda ang tirador! Siguraduhin hindi aabot sa paanan ng bayan ang halimaw na yan. At magsipaghanda na rin kayo dahil hindi natin alam kung saan lilitaw ang halimaw. Sigaw ng punong sultan na si Karandang sa mga kawal niya. Kasalukuyan silang nagbabarikada upang labanan ang paparating na halimaw na may dalawang ulo na namumugad sa ilalim ng lupa. Sultan! Si Matmagandi! Sigaw ng isang kawal. Sinundan ng sultan ng tingin ang lalaking tinuturo nito. Labis naman itong nababahala, pagkat kaunti na lang ay madadakma na ng halimaw ang lalaking patpatin na tumatakbo patungo sa direksyon ng sultan. Bilisan mo! Bilisan mo! Bilis!
Kaliwat kanan ang sigaw ng mga tao. Maging ang sultan ay napapasigaw rin. Wala na ako, bibibilis pa! Tulong! Hangos ni Mahatma Gandhi at naghahalo na rin ang luha nito sa kanyang sipon. Nang itatarak na sana ng halimaw ang matalas nitong kuko kay Mahatma Gandhi, nang biglang nadapa ito. Buti na lang at hindi siya napuruhan ng kanyang matatalas na kuko. Ngunit sa kasamaang palad, ang sultan ang labis na nasugatan sa likod. Ama ko! Sigaw ni Mahatma Gandhi dahil ang kanyang ama ang napuruhan ng kuko ng halimaw. Dala ang buong tapang ay sinugod ng mga kawal ang halimaw at walang pakundangan nilang pinagtataga ito. Nang sa wakas ay napatay nila. Ama ko! Magpangatatag ka! Maawa ka! Hagulgol ng binatang si Mahatma Gandhi sa lalaking nasa kandungan niya, ang mahal na sultan na si Karandang. Sa susunod, huwag ka nang susuway ha. Mahinang saad ng sultan. Nahihikbi naman ang binata. Kinuha ng mga kawal ang sultan at maagap na dinala sa Torogan, palace o ancestral house, upang agarang gamutin. Samantala, kahit hindi namatay ang sultan, ay masayang nagdidiwang si Gatula dahil sa labis na nasaktan ang sultan. Kawawang Karandang! Pamilya pa rin ang siyang kahinaan. Buti na lang at may anak kang ubod ng katangahan. Ngayon, madaling tatalab sa iyo ang lason na aking ipinahid sa kuko ng halimaw. Wika ni Gatula at nagsasabong ang mga kilay nito dahil sa labis na kasiyahan sa nangyari. Habang ang buong balangay naman ay hindi mapanatag dahil sa kalagayan ng sultan. Kumain ka na, Mahatma Gandhi, at huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Gagaling din ang mahal na sultan. Pag-alo ng tagapangalaga ng Torogan. Ngunit kahit anong gawin nito ay hindi maiwaglit sa isipan ng binata ang nangyari. Habang patuloy sa pag-alo at paghahanda ng tagapangalaga ay nakita ni Mahatma Gandhi ang kapatid na lumabas mula sa silid ng kanyang ama kasama ang isang manggagamot. Agad na tumayo si Mahatma Gandhi at tumakbo papunta sa kapatid nito na kasalukuyang nakikipag-usap sa manggagamot. Kapatid ko, ano na kalagayan ng ama? Tanong ng binata sa makisig nitong kapatid. Ngunit hindi siya umani ng sagot mula rito. Sa halip ay nagpatuloy ang lalaki sa pakikipagtalastasan sa kasama niyang manggagamot. Kapatid na Uruman, pakiusap! Sabihin niyo sa akin ang kalagayan ng amang sultan. Sa wakas ay nakuha na niya ang atensyon ng kapatid. Pinakatitigan ni Uruman ang kapatid at agad na unawaan ng binata na galit ang kapatid niya. Nang akmang lalakad na ang kapatid na si Uruman ay pinigil niya ito. Sandali! Pagpigil ni Mahatma Gandhi. Ngunit napasalampak siya sa sahig nang masapak siya ng kapatid. Nasapo na lang ang binata ang pisngi na tinamaan ng malutong na suntok. Alin sa sinabi ko sa iyo noon na hindi mo naunawaan, kapatid? Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag kang lalapit o lalabas ng barikada ng balangay? Pero ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo? Sigaw ni Uruma na nanggagalaiti sa galit. Naiiyak ang binata dahil sa takot sa kapatid. Niyayakap naman siya ng ginang na tagapangalaga at iniipit sa kanyang dibdib. Nakita mo to?
Nakita mo to? Turo ni Uruman sa peklat nito sa dibdib. Sa tingin mo, sino may kasalanan kung ba't nasugatan ako ng gusto? Sino ang may kasalanan kung ba't nabulabog ang mga halimaw? At sino rin ang may kasalanan kung bakit ilang araw nang nakaratay ang amang sultan na di pa rin nagigising? Sino? Dagdag pa nito. Itinukod niya ang kanyang kaliwang tuhod upang maging kapantay niya ang kapatid na humahalukip-kip sa ginang na tagapangalaga. Ilang buhay pa ba ang gusto mong sakripisyo para sa sarili mong kagustuhan, ha? Mahal kita, kapatid ko, at mahal ko rin si ama. Hindi ko kakayanin na pareho kayong mawawala sa akin. Nawalan na nga tayo ng ina. Sana huwag mong idagdag ang sarili mo o ng taong nasa paligid mo. Mag-isip ka dahil hindi ka na bata. Taos-pusong pangaral ng kapatid nitong si Uruman. Tumayo si Uruman at naglakad palabas ng torogan habang siya ay sinusundan ng manggagamot. Maluha-luha namang napapaisip ang binata sa mga tinuran ng kapatid nito. Kalaunan ay nagtungo siya sa silid ng ama. Walang salita na lumabas sa bibig nito. Tanging hikbi ang naglalarawan ng kanyang nararamdaman habang hawak ang kamay ng kanyang ama. Mataman naman siyang tinitigan ng kawal na naatasang magbantay sa silid ng amang sultan. Ama, patawad. Patawad sa kapabayaan ko. Dahil sa akin, nagkaganyan kayo. Ama, gumising ka na. Turan nito na patuloy sa pagluha. Natigilan na lang ito nang magsalita ang kawal na nasa gilid ng malaking pinto. Kung inyong mamarapatin, sa tingin ko po ay nalason ang mahal na sultan na gawa ng isang mamabarang. Saad ng lalaki na nakapukaw naman sa atensyon ng binata. Anong ibig mong sabihin, kawal? Tanong nito. Sa pakiwari ko po ay nalason ang sultan. At hindi po magagamot yan ng isang pangkaraniwang manggagamot lamang. Magpatuloy ka, kawal. Utos nito habang pinupunasan ang mga luha. Ang amang sultan ay nakaratay ng ilang araw kahit siya ay nagamot na. Nailathala ng mga manggagamot na hindi gaano malala ang sugat nito. Para sa isang kawal na gaya ko, gagaling yan sa loob lang ng 7 araw. Ngunit sa kaso ng mahal na sultan, ay hindi nagbabago ang sugat nito, tila sariwa pa rin. Sinilip ni Matmagandi ang sugat ng ama at nakita niyang sariwa pa nga kung titignan. Sabihin mo, anong kailangan kong gawin para matulungang gumaling ang amang sultan? Mababanaag sa mga mata ng binata ang kagustuhang gumaling ang kanyang ama. Pero mahal na Kadapi, O Prince, alinlangan ng kawal. Pakiusap, kung masakit sa inyo na mawalan ng pinuno, mas masakit sa akin ang mawalan ng ama. May ama ka rin kagaya ko, di ba? Di mo naman siguro ipagkakait sa akin na matulungan at makasama ko ang aking ama. Madamdaming pakiusap ng binata. Kalaunan ay napapayag niya rin ang kawal. kailangan mong maging isang albularyo, mahal na Kadapi. Imporma ng kawal. Albularyo? Anong naggagawa ng albularyo at paano ko makakamtan yun? Tanong ng binata. Ang albularyo ay isang sugo ng bathala upang gapiin ang masasamang nilalang, maging ng mga taong nagsasagawa ng itim na mahika gamit ang itim na karunungan. Nakakagamot din ito ng mga malalang karamdaman. Patuloy sa pagpapaliwanag ng kawal upang lubos na maunawaan ng binata ang mga kakailanganing isagawa upang maging ganap na albularyo. Matamaang nakikinig naman ang Kadapi. Wala pang nagtagumpay na sumubok na maging albularyo. Maging kami man sa aming nayon ay hindi nagtagumpay. Ngunit kung papalain ka
ng bathala. Baka ikaw ang gawing kauna-unahang albularyo ng balangay at magapi mo ang taong lumason sa amang sultan gamit ang itim na mahika. Anang kawal. Sa dinami-dami ng sinabi ng kawal, tanging ang taong naglason sa ama ang natandaan niya. Sa tingin mo, hindi halimaw ang nakasakit sa ama ko? Tanong ng binata. Buo po ang aking paniniwala na hindi ang sugat ng nagpapahirap sa mahal na sultan, kundi ang lason na kumakalat sa katawan niya. Masidhi siguro ang galit ng taong iyon sa sultan. Napapaisip naman ang binata sa mga tinuran ng kawal. Ang tanging alam niya na tao na mga hasaktan ang amang sultan ay walang iba kundi ang babaeng si Gatula. Si Gatula lang ang alam ko na may masidhing galit sa ama ko. Paano ko siya matatalo? Tanong ng binata. Ikaw ang makakaisip kung paano mo siya tatalunin. Basta siguraduhin mo na makukuha mo ang tipan ng kanyang ginagamit dahil nakatitiyak ako na naroon ang paraan kung paano magagabot ang amang sultan. Sagot ng kawal. Kinaumagahan, kaliwat kanan ang litawan ng mga halimaw. Walang puknat kung maghasikrin ng lagim si Gatula. Bata, matanda ay nagkakasakit dahil sa pagsasaboy niya ng lason sa hangin na labis niyang ikinatutuwa. Sagad na rin ang lakas ng mga kawal, maging ang panganay na anak ng sultan na si Uruman na siyang humahalili sa ama ay nanghihinaan na din ng loob. Ikutan niyo! Sigaw nito habang pinangungunahan ang mga kawal niya. Hindi naman nakakalagpas sa paningin ng binata ang kasalukuyang kalagayan ng balangay. Patawad kapatid ko, kung muli akong susuway. Pagpalain ka na walang bathala. Saad niya habang pumupuslit. Kaliwat kanan ang salagan ng mga kawal laban sa mga bagong kalaban na may 12 galamay. Abala ang panganay na kadapi sa kanyang pakikipaglaban nang biglang sumirit sa mata niya nang nakita niyang tumatakbo ang kanyang kapatid palabas ng bakod. Magandi! Sigaw ni Uruman habang sinasalag ang isa sa galamay ng halimaw. Natigil naman sa pagpuslit ang binata. Tanging titig lang ang ginawa ni Uruman. Ngunit naunawaan ng binatang kadapi ang nais ipahiwatig ng kapatid nito. Nawaring nagsasabi na, Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! ngunit nakipagsukatan din ng tingin ang binata na waring nagsasabi na, Uuwi din ako, may gagawin lang ako sa labas. Bilang tugon sa kapatid na sinasalag ang bawat hampas ng halimaw at tumakbo na si Magandi papalayo. Lumipas ang mga araw na wala roon ang binatang kadapi. Ang tanging naiwan ay ang malalang kalagayan ng balangay at ng pinuno nila. Samantala, naisagawa ni Matmagandi ang gawain na kinakailangan upang makapagsagawa ng panalangin sa talon ng Jater. Tulad ng mag-alay ng yaman, ritual at taimtim na panalangin na siyang kasalukuyan ginagawa ng binata. O mahal na bathala, ang tanging kagalingan ng aking ama at ng aming balangay ang nais kong hilingin. O mahal na bathala, ako'y iyong dinggin, panalangin ko'y inyong tugunan. Panalangin nito habang nakaluhod sa harap ng talon ng Jater. Lumipas ang ilang minuto, ngunit walang bathala na nasisilayan sa lugar na yon. Tanging huni ng tubig talon na bumabagsak sa paanan nito at ng kuliglig ang siyang maririnig. Nang di makatiis ang binata, ay nagpasya na siyang umalis. Di pa man nakakahakbang, ay tila may nilikhang lagusan ang naturang talon na iniluluwa nito ang isang liwanag. Nanlaki ang mga mata ng binatang kadapi.
dahil niluwa nito ang isang matandang lalaki na puro puti ang suot. Maging ang mahabang balbas ay puti rin. Nakatungkod siyang lumapag sa lupa, matapos ay naglakad ito patungo sa malaking bato. Hay, pambihira! Madaya talaga si Karaman. Baka ginagamitan niya ng mahika ang braha ko, kaya madalas akong matalo. Sandali nga, makabalik nga nang mapatukan ko siya. Anang matanda habang nag-iisip. Hindi rin nito napansin ang lalaking nakatayo sa harap niya. Aray ko po! Aray ko! Yung likod ko! Ay nako! Dagdag ng matanda habang sapo ang likod nito. Lalakad pa sana siya pabalik ng lagusan nang pigilan siya ni Magandi. Sandali lamang po, Lolo. Pagpigil nito, nagpalinga-linga ang matanda na tila hinahanap sa paligid ang lolong sinasabi ng binata. Ako ba ang tinutukoy mo, bata? Turo ng matanda sa sarili. May iba po bang tao dito bukod sa atin? Ikaw lang naman ang matanda dito, Lolo. Pambabara ng binata na nagpakunot ng noo ng matanda. Aba, bastos to ah. Bakit hindi po kayo manalamin sa tubig, Lolo? Suhestyon ng binata. Sa ganda at linaw ng tubig talon ay nagmimistula itong salamin. Tinignan ng matanda ang sarili sa tubig at napapakamot na lang ito. Ay siya nga naman. Nakalimutan kong magpalit ng edad. O siya, salamat iho. Paalam nito. Ikinumpas ng matanda ang kanyang tungkod at muling lumikha ng lagusan ang talon. Ngunit isa sa dahilan kung bakit hindi makapasok ang matanda ay dahil hila-hila ni Magandi ang dulo ng kanyang damit. Pakiusap, Lolo! Tulungan ninyo po ako! Kailangan ko po ng tulong ninyo! Dahil sa akin, kay nakaratay ang ama ko! Pati ang balangay ay naghihirap dahil sa akin! Handa po akong gawin ang lahat basta tulungan niyo lang po ako, Lolo! Saad niya habang mahigpit ang hawak sa damit ng matanda. May kung ano sa binata kaya hindi na siya nagbalak umalis. Ay nako, bitaw na! Sabing bitaw na eh! Pantataboy ng matanda sa patpating lalaki na ngayon ay nakayakap na sa hita nito. Kalaunan ay bumitaw na rin ang binata. May dala po ako, isang konter. Sa Tagalog ay sako. Ang mga laman nito ay mga ginto, mga pagkain, at ang sarili ko po bilang alay kapalit ng tulong nyo. Pagmamakaawa nito, naglakad muli ang matanda papunta sa malaking bato at umupo. Aanhin ko naman ang mga dala mo o ang buhay mo. Lahat ng yan ay meron ako, pati ang buhay, buhay na walang hanggan. Sabihin mo, anong magagawa mo para maisipan kong tulungan ka? Di ko po alam kung anong maialay ko sa inyo para mapapayag ko kayo. Ngunit naniniwala ako na kami ay inyong nilikha at ang tagapaglikha ay marapat lang na mahabag sa kanyang nilikha. Dumulog po ako sa inyo dahil bukod sa aking ama at kapatid, tanging kayo lang ang makakapitan ko. Patuloy sa pakikiusap ang bidata. Pangiti-ngiti lang ang kaharap nitong matanda na tila aliw na aliw sa lalaking nagsasalita, lalo na sa mga dahilan nito. Tama na, inokonsensya mo pa ako. Wala akong tinatanggihang tao. Pinagkakaloob ko ang mga bagay na inyong minimidhi. Ngunit lahat kayo ay ganid at mapang malabis na kailanmay hindi nagpapasalamat sa akin. Sa halip ay tinatanong nyo kung bakit hindi sapat ang pagpapala ko. Sabihin mo, karapat-dapat ka ba sa tulong ko? Anang matanda. Hindi ko po alam. Ngunit bawiin niyo po sa akin ang anumang ibibigay niyo
matapos kong magawa ang hangarin ko na maisalba ang ama ko at ang aming balangay. Tugod nito. Saglit namang nag-isip ang matanda habang sinusukat ng tingin ang lalaking kaunting ihip lang ng hangin ay liliparin na. Kumuha ng kapirasong tela ang matanda mula sa damit nito. Sapat na ang haba nito bilang pantali. Kalaunan ay hinubad din niya ang kanyang pulseras at ibinigay sa binata. "Aanhin ko po to?" takang tanong ng binata. "Kakailanganin mo yan. Hindi pare-pareho ang ibinibigay ko sa mga taong nanghihingi ng tulong. At sa kaso mo, mas mainam yan para sa iyo." Saad ng matanda habang tinutulungan ang sarili para makatayo. "Ay, pambihira pag ganito ang edad. Hirap talagang tumayo." Himutok nito. Sa huling pagkakataon ay lumikha na naman siya ng isang lagusan. Ngunit bago pa man siya maglaho ay may ibinigay na naman siya sa binatang kadapi. Inihagis nito ang kanyang tungkod, ngunit hindi nasalo ng ating masigasig na bida. "Ay tanga! Ay nako! Bueno, gamitin mo yan at pumitas ka sa alinman sa mga dahon o halaman dito. Kakailanganin mo yan pag-uwi." Wika ng matanda. Matapos sabihin ay sasampa na sana ang matanda papasok ng lagusan nang muling magsalita ang binata. "Lo, paano ko po magagapi ang kasamaan?" "Iho, kailanman ay hindi magagapi ng liwanag ang dilim. Gayon din ang dilim sa liwanag. Hanggat may taong nagmamalabis, mayroon ding kasamaan. At ang tanging magagawa nyo lang ay pigilan ang sarili at ituwid ang taong naligaw ng landas." Oo nga pala. Alam kong itatanong mo kung nasaan ang taong pakay mo, kaya sasagutin na kita. Sundan mo lang ang sapa ng talon. Sa dulo nito ay may ilog at mahahanap mo roon si Gatula. Dahil kahit ang demonyo o ng halimaw ay nangangailangan pa rin ng tubig. Mahabang paliwanag ng matanda. Matapos sabihin ang huling tinuran ng matanda ay naglaho na nga ito. Naiwan naman ang binata na hirap buhatin ang tungkod ng matanda. "Mamimigay na nga yung hindi ko pa kayang buhatin. Ay nako." Maktul niya na hindi nakaalpa sa pandinig ng matanda. Kung bawiin ko kaya yan?" Turan ng matanda. Nagpalingalinga ang binata na inakalang nasa paligid lang ito. "Ha? Kayo naman lolo, di na kayo mabiro eh." Sambit ng binata. Nilagay ng binata sa kanyang dalang ponter ang mga naibigay sa kanya ng matanda. Kahit hirap sa pag-akyat sa matatarik na bato, maging ang pagsuong sa masukal na gubat, ay hindi niya iniwan o itinapon ang mga ibinigay ng bathala. Kalaunan ay hindi na iniinda ng binata ang dala nitong mabigat na tungkod dahil bahagya itong gumaan. Hanggang sa narating na niya ang isang makipot na bahagi ng daluyan ng tubig. Nangatog ang tuhod ni Magandi nang tumambad sa kanya ang ilang halimaw na pumapalibot sa ilog. Ang ilan ay tulog at ang iba naman ay umiinom sa naturang ilog. Napansin din niya ang isang kubo na marahil ang tirahan ng babaeng si Gatula, ayon din sa pagkakasabi ng matandang bathala. Balakin man niyang umatras, ngunit naroon na siya at kailangan niyang makuha ang tipan bago pa man mahuli ang lahat para sa kanyang ama. Hinigpitan niya ang kanyang sinpek o miniskirt at inayos ang sarili. Bumuntong hininga muna siya at humugot ng lakas na loob para sumuong sa panganib.
Kaya mo yan, Magandi. Magtiwala ka lang sa iyong sarili. Wika nito sa kanyang sarili. Lakad pusa ang ginagawa nito kahit na nagmimistulas siyang nagsisingkil sa mga buntot at paa ng mga halimaw na natutulog. Kalapit nito kasi ang isang tahanang yari sa bulok na kahoy na nilulukuban ng mga damo. Talagang iisipin mo na hindi gagawa ng kabutihan ang taong nakatira roon. Tila nahuhugutan ng hininga ang binata sa tuwing masasagi niya ang paa o kaya ng buntot ng halimaw. Butas ng karayom ang kanyang dinaanan bago siya makapasok sa loob. Hindi na siya nagpabaya ng oras at dinilaan niyang hinanap ang tipan. Buti na lang at nakabuklat ito malapit sa kawali. Hindi na siya nag-atubili at dinala niya ang naturang tipan. Nang makalabas na ay naantala siya dahil bumungad sa kanya ang mga halimaw na umuusok ang ilong dahil sa galit at pananabik sa pagkaing nasa harap nila. Nasusukol naman na ang binata sa gilid ng pinto. Ano na ang gagawin ko, Bathala? Gamitin mo ang tungkod bata. Saad ng matanda sa tinig lamang. Nanginginig man ay buong lakas niyang iwinasiwas ang tungkod sa halimaw. Bahala na dyan! Namangha si Magandi dahil bumulagta ang isang halimaw matapos tamaan sa pisngi. Oh, galing ah! Ayos to! Sambit ng patpating binata sa sarili. Nabuwal kasi ang mukha ng halimaw at napaatras naman ang ilan. Ngunit madami pa rin ang nangahas na dakmain ang binatang yakap-yakap ang tipan. Lumayo kayo! Kundi matutulad kayo sa isang iyan! Wika ng binata. Pero hindi pa rin natakot ang ilang halimaw at lumusog pa rin sila kay Magandi. Yeah! 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 Sa pagwasiwas ni Magandi sa tungkod ay madaming napuruhan na mga halimaw. Kaya madami ang namatay. Ang iba naman ay natakot at hindi na siya sinundan ng mga yon, kaya matagumpay siyang nakapuslit. Habang papalayo ay natanaw niya ang isang matandang babae na nakaitim ang suot na lumulutang sa ere. Nang gagalaiti ito sa galit. Tila asong takot na takot ang mga halimaw, kaya nakapangalumbaba sila sa matandang babaeng nagsasabong ang kilay. Bukod kasi sa maraming namatay sa mga kampo nito, ay nawawala rin ang mahalagang pag-aari niya, ang tipan ng karunungan. Bisit! Sino ang nangahas na kumuha ng pag-aari ko? Sumagot kayo! Kung hindi, mapapasama kayo sa mga bangkay na narito! Bulalas ng matandang babae. Ngunit bago pa man makasagot ang mga halimaw, ay napansin nito ang isang punyal na inuker o curve at tanging maharlika lang ang nagmamay-ari nito. Karandang! Sigaw nito. Samantala, nagmamadaling umuwi ang binatang kadapi. Sa tarangkahan pa lang ng balangay ay nanlulumo na siya. Dahil tumambad sa kanya ang mga labi ng kawal, maging ng mga sibilyan, na kung hindi man napatay ng halimaw, ay ang lasong sa hangin ang kumitil dito. Halos lipa rin niya ang daanan patungong Torogan. Humahangos man ay naiiyak ito dahil sa mga taong nadadaanan niya. Kung hindi patay ay malala naman ang kalagayan. Patawad! Patawad po!
Tanging nasambit nito habang tumatakbo. Nanghina siya nang makitang sa labas pa lang ng torogan ay nakahandusay ang kapatid nito. Anong nagawa ko? Pakiusap! Gumising kayo! Kakauruban! Gumising ka! Wika ni Magandi. Inaalog nito ang lalaking nakahandusay sa paanan ng pinto, katabi ng kanyang sandata. Nabuhayan siya ng loob nang mapansin may buhay pa ang kapatid. Kaka! O kuya, bulalas ni Magandi habang niyayakap ang kapatid. Magandi, kapatid ko. Nandito ka na. Huwag ka munang magsalita, kapatid ko, at gagamutin kita. Teka, ano bang uunahin ko? Ano to? Tama, yung tipan. Oo, yung tipan. Naroon ang paraan para magamot kita. Tarantaman ay nagawa pa rin niyang sundan ang nakasaad sa tipan para magamot ang kapatid. Teka, ano nga ba? Ito. Nilalaman. Halaman ng buhay. Nakakapagpagaling ng anumang karamdaman. Pigain sa bibig ng taong iinom nito. Pagkabasa niya, naalala niya ang halaman na kinuha niya sa talon ng yater. Kapareho kasi ito ng halamang nasa larawan ng tipan. Piniga niya ang naturang halaman sa bibig ng kapatid. Kalaunan ay naibsan naman ang pakiramdam ng panganay na kadapi. Pinasandal niya ang kapatid sa pinto at dali ang tinakbo ang silid ng ama upang isunod na gamutin. Sana gumana to, mahal na bathala. Tawag ng kanyang isip habang pinipiga sa ama ang katas ng halaman. Nang mapansing nilunok ng ama ang katas ng halaman, ay naibsan ang kanyang pag-aalala. Nang magamot ang mahal na sultan, ay tumakbo siya palabas ng silid upang ang mga tao naman ang kanyang isalba. Ngunit masyado silang marami, kaya mahihirapan siyang isa-isahin ang mga ito. Kaya naman nagpalingalinga ito sa paligid. Naghahanap kasi siya ng paraan para magamot ang mga taong naroon. Napansin niya ang usok na tanging sa balangay lang umiikot. Kaya nakaisip siya ng paraan. Agaran niyang inipon ang mga panggatong sa paligid at agad sinindihan. Sapat na ang apoy para lumikha ng usok. Daglihan siyang naglagay ng mga dahon sa apoy at sa wakas ay lumikha ito ng isang nakakasulasok na usok. Ngunit mainam na yon kaysa sa kulay lilang usok na naging sanhi ng pagkalason ng mga tao. Gumaan ang pakiramdam ng binata nang mapansing gumiginhawa na ang mga tao sa paligid. Ngunit hindi rin nagtagal ang pagbubunyi nito dahil kasabay ng pagkaaninag sa paligid ay ang pagdating ng matandang babae. Dala ang masidhi nitong galit. Hinigpitan naman ng binata ang hawak niyang mahabang tungkod. Tignan mo nga naman! Inaasahan ko ang makisig na kadapi ang nangahas na kumuha ng pag-aari ko. Sa halip ang patpatin at walang silbing binata ang may lakas na loob na sugurin ang aking tirahan. Bungad niya habang lumulutang sa ere kasabay ng kanyang mga kampon. Naniniwala ako na nasa pangangalaga mo ang tipan na pag-aari ko. Kaya akin na! Utos nito sa binatang pilit na nagtatapang-tapangan. Oh, marahil ako ang dahilan. Hindi ako talaga ang dahilan kung bakit nagkaganito ang lahat. Ngunit ginagawa ko rin naman ang aking makakaya para itama ang pagkakamali ko. At isa pa, ang tipan na ito ay pag-aari ng aklatan at hindi sa iyo. Wika ni Magandi.
Natatakot man ay nakikipagmatigasan si Magandi sa matandang babaeng kaharap niya. Akin yan! Kaya ibigay mo na! Sigaw ni Gatula. Dumidilim ang muka ng matandang babae dahil ayaw ibigay ng binata ang hawak nitong tipan. Nang hindi niya mapilit ang binata, ay nag-uusal ito sa hangin, na waring nagtatawag. Bigla namang umangat sa lupa si Magandi. Ah! Ah! Tulong! Kasabay ng pagsakal sa kanya ng babae. Mamamatay ka! Kapag hindi mo pa yan ibigay sa akin! Turan ni Gatula. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak ng binata rito. Nakalaunan ay nabitawan niya rin, maging ang kanyang tungkod. Nang malaglag ang pake ni Gatula, ay binitawan niya rin sa wakas ang binata at napapaubo ito dahil sa matinding pagsakal sa kanya. Ubo nito. Lumayo na ang matandang babae. Ngunit bago lisanin ang balangay, ay nag-utos ito sa mga halimaw na patayin ang mga tao. Mga alagad ko! Patayin silang lahat! Wika ni Gatula sa kanyang mga alagad na halimaw. Habang hapong-hapo ang binatang kadapi dahil sa matinding pagsakal, ay napansin niya ang batang babae na panay ang iyak dahil nasa harapan nito ang halimaw. Bago pa man tudasin ng halimaw ang bata, ay tinakbo ni Magandi ito at sinalag ang mabigat at matalas na kamay ng halimaw gamit ang kanang kamay nito. Hindi siya nasaktan dahil sa suot nitong pulseras na ibinigay ng bathala sa kanya. Ilang ulit sinubukan ng halimaw na ihampas ang kamay nito sa lalaking yakap ang bata. Ngunit walang nangyayari. Maging ang binatang kadapi ay namamangha sa nasasaksihan sa sarili. Nakuha naman ng naturang pangyayari ang atensyon ng matandang babae, papalayo na sana. Dala ang bata ay tinungo ng binatang kadapi ang tungkod na nalaglag kanina lamang. Dinampot niya ito at agarang inihampas sa halimaw na sumusunod sa kanila. Bawat lapit ng mga halimaw ay siya namang pagwasiwas ni Magandi, dahilan upang tumambak sa paligid ang mga patay na katawan. Hindi yun nagustuhan ni Gatula. Pasok ka sa loob at huwag kang lalabas ha! Dali! Mahinahong utos ng binata sa batang kasama niya. Agad naman itong tumalima at pumasok sa loob ng torogan. Habang abala ang binata sa pakikipagpatayan sa mga halimaw, ay patalikod siyang tinira ni Gatula. Dahilan upang tumilapon siya ng husto at dooy malubha siyang nasaktan. Yan ang nararapat sa iyo! Walang kakayahan ang sinumang maharlikang pamilya na lumikha ng isang kapangyarihan! Liban na lang kung makipagkasundo ka sa demonyo! Nakakapagtaka, bakit nagtataglay ka ng kakayahan na ni minsan ay hindi ko nasaksihan sa ama at kapatid mo, maging sa iyong mga ninuno? Anang matandang babae, habang lumalapit sa binatang nakahandusay na pilit tumatayo. Nang makatayo ay sinubukan niyang hampasin ang babae gamit ang tungkod. Ngunit hindi niya yon natuloy
dahil muli siyang tumilapon. Aba, lumalaban ka pa ha? Ito sa iyo! Ah! Nabitawan ni Magandi ang kanyang tungkod at maging ang suot na pulseras nito ay naputol ang tali, dahilan upang matanggal sa kanyang kamay. Muli siyang susugurin ng matandang babae, ngunit naantala yon dahil binato ni Uruman ang matandang babae gamit ang bangkaw o spear. Ngunit hindi ito natamaan. Pangahas kang lalaki ka! Muntik na ako doon ah! Galit na sambit ni Gatulan. Lubayan mo ang kapatid ko! Anang lalaki na nanghihina. Binalingan siya ni Gatula at siya naman ang tumilapon ng husto. Heto ang sayo! Pakialamero! Yeah! Yan ang nababagay sa'yo, pakialamero! Sige, Magandi! Pakitaan mo ako ng kamanghamang-hamong pagtatanghal! Turan ng matandang babae kay Magandi. Duguan ang ulo, ilong at tenga ni Magandi at napapaduwal pa ito ng dugo. Nanlalabo na rin ang paningin ni Magandi. Ngunit naaaninag pa niya si Gatula na nasa harap niya, maging ang mga tao na pilit lumalayo sa mga halimaw. Bathala, patulong naman po. Mahina niyang saad. Bahagyang lumayo ang babae dahil mayroon itong napansin sa paanan ng barikada ng balangay. Pipikit na sana si Magandi nang maramdaman niya ang isang haplos na kamay. Anak ko, huwag kang pipikit. Pakiusap. Wika ng Haring Sultan. Kilala ni Magandi kung kanino ang naturang boses na yon, ang kanyang ama. Tinatanggal ng mahal na sultan ang putik sa mukha ni Magandi na humahalo sa dugo ng binatang kadapi. Buhay pa pala ang mahal na sultan! Tumatawang bungad ng matandang babae sa mahal na sultan. Pakiusap. Lubayan mo na kami. Malawak ang lupain na to. Kung gusto mong magtayo ng sarili mong balangay, hindi kita pipigilan. Hayaan mo lang ang mga anak ko at ang mga tao rito. Pakiusap ng sultan sa matandang babae na si Gatula. Lubayan? Bakit? Nilubayan niyo ba ang asawa ko nung mga araw na buhay pa siya? Namatay siya dahil sa pagsugod ninyo sa kanya habang siya ay nagbubungkal ng lupa. Namatay ang aking ina dahil sa matinding paghihinagpis. Sabihin mo, wala ba akong karapatang ipaghiganti sila? Kayo na nauupo sa silyang gawa sa ginto, hindi nyo alam ang paghihirap naming mga taong nasa laylayan. Buong galit niyang bulalas at sinakal ni Gatula ang sultan dahil sa tindi ng galit nito. Gatula! Nawawalan na ng hininga ang sultan dahil sa pagsakal ni Gatula. Kailan naging tama ang hatol ng kamatayan sa taong nagkasala? Sabihin mo! Sabihin mo, karandang! Sigaw nito habang sinasakal niya ang nanghihinang sultan. Nakasilip naman ang batang babae sa gilid ng pinto. Napansin niya ang lalaking nagligtas sa kanya at ang nagkalat na bato ng pulseras. Tinanggal niya sa buhok nito ang kanyang panali at ginamit bilang paglalagyan sa mga nagkalat na bato. Kaka,
Tumayo na po kayo. Kailangan ka po namin. Anang batang babae habang sinusuot sa binata ang pulseras nito. Napansin din niya ang kapiraso na puting tela. Dinukot niya ito mula sa lukbutan o pouch ng kadapi at ibinalot sa duguang ulo ng binata. Nagpasalamat naman si Magandi sa bata at pinalayo niya ulit ito dahil nakita niya ang kanyang ama na sinasakal ni Gatula. Bitawan mo ang mahal na sultan! Sigaw ni Magandi at sa wakas ay nagising ang binatang kadapi at sinugod si Gatula. Tikman mo to, Gatula! Tumilapon ang matandang babae dahil hindi niya kinaya ang pagsalag sa tungkod na gamit ng binata. Kapangyarihan laban sa kapangyarihan. Kaliwat kanan ang sagupaan at bagsakan ng dalawa. Wala sa dalawa ang nais magpagapi sa katunggali. Ngunit dahil dala ng binata ang panata at lakas ng bathala, ay napupuruhan niya ng husto ang matandang babae. Nagamit na ni Gatula lahat ng natutunan niyang orasyon at pagtatawag. Tanging ang mga kampo na lang niya ang kanyang nasasandalan. Ubusin sila! Utos nito kahit na nanghihina na siya ng husto. Nangitla siya dahil umatras ang mga halimaw na waring nakakakita ng kalaban na hindi kakayanin. Mula kasi sa paanan ng balangay, maging sa dalampasigan ng kipot, ay matatanaw ang mga paparating na balsa, lulan ang mga kawal na kaalyansa ng kipot. Nagyayakapan ang mag-ama dahil sa paparating na tulong. Sa paanan pa lang ng balangay ay sinasagupa na ng mga kawal ang mga halimaw, kaya labis na nagagalak ang dalawa. Ganito pala ang pakiramdam nang may nailigtas kang mahal sa buhay. Saad ng binatang kadapi nang biglang dumausdos ito pababa dahil tinamaan ito ng bangkaw sa likod. Mamatay ka, karandang! Dahil sa labis na pagkagalak ay hindi nila namalayan ang pagsugod ni Gatula. Ang mahal na sultan sana ang kanyang patatamaan. Ngunit nagawa ng binata na iilag ang ama at isalag ang katawan nito bilang kapalit. Matapos masaksak ni Gatula si Magandi ay kumaripas ito ng takbo. Ngunit bago pa siya makalayo ay natapmaan na siya ng bangkaw sa ulo at tumagos ito sa kanyang bibig. Tikman mo to, Gatula! Mamatay ka na! Yeah! Para yan sa mahal kong kapatid. Saad ni Uruman matapos tirahin ang papalayong matandang babae. Dahan-dahang tinanggal ng sultan ang nakatarak na bangkaw sa tiyan ng anak. Naiiyak naman ang mag-amang Karandang at Uruman dahil sa sinapit ng binatang kadapi. Anak ko! Tanging nasambit ng mahal na sultan. Habang naghihinagpis ang mag-ama, ay nilapitan ng babae ang lalaking nagdidiliryo. May kung anong kulay berde ang ipinisok ng batang babae sa bibig ni Magandi. Tinusok-tusok pa niya ito nang sa wakas ay nalunok ng binata. Bata, patay na siya. Kaya ako na ang maghahatid sa iyo sa mga magulang mo. Turan ni Uruman habang nagpupunas ng mga luha. Pero patuloy pa rin ang pag-agos nito. Hindi niya magawang tapunan ng tingin ang kapatid na nakahiga sa putik. Nang tatayo na siya, ay bigla namang nagising ang kapatid nito na kanina ay nawalan na ng buhay. Ay pambihira!
Ang pait pala nung lasa ng halaman na yun. Himutok ni Magandi habang bumabangon. Sinunggaban naman siya ng yakap ng batang babae at niyakap na rin ang ama at kapatid nito. Buhay ka! Buhay ka, anak! Pagbubunyi ng ama niya. Siguro, Pambabara niya. Umani naman siya ng kuto sa kapatid. aray! Ikaw naman kuya, di na mabiro. Reklamo niya. Ngunit muli siyang niyakap ng ama at kapatid nito. Lumipas ang ilang oras at nagapi na ng mga kawal ang mga halimaw. Ang ilan rito ay nagpulasan papalayo. Ginamot naman ng binatang kadapi ang lahat ng nasugatan. Maging ang may iniindang karamdaman ay ginamot rin. Mas tinaasan pa ng sultan ang mga bakod at pinagtibay ang pakikipag-alyansa sa mga karatig balangay nito. Simula noon ay mapayapa na silang namumuhay. Pagkalipas ng 10 taon, Ama, bukod sa pagiging kadapi, gusto ko ring maging katulad mo, isang mahusay na albularyo. manghangturan ng bata ang anak ni Magandi. Kung papalarin ay magiging mahusay kang albularyo paglaki mo kepweng. Wika ni Magandi sa kanyang anak. At diyan nagwawakas ang kwento ni Matmagandi, ang albularyo ng Kipot. Maraming salamat sa lahat ng nakinig ng kwentong ito. And most especially sa lahat ng mga silent listeners ko dyan. At sana ay nagustuhan nyo ang kwento ni C.Y. Soldic dahil siya ang gumawa ng kwentong ito. Pero bago tayo magtapos mga kapatid, ay pinapasalamatan ko ulit ang aking mga members sa aking channel. Yun lang po mga kapatid. So, kita-kits tayo sa susunod kong upload mga kapatid. Paalam!